Nag-tryout. Wala pang Nag-tryout po ako, tas nakuha ako. Yun lang. Siyempre, yung greatest sacrifice ko is yung ACADS ko talaga. Kasi knowing na sa sobrang dami kong subject na kailangan gawin ko yung mga seatworks, yung mga assignments na na gagawin. Plus may Lim! So, syempre, yung greatest sacrifice talaga is yung ACADS ko kasi, ayun, napakadaming subject na kailangan gawin yung mga assignment, yung mga pinapagawa ng teacher. So, ano pa yan, pinagsasabay ko pa siya nung sa quiz bee ko. Kaya sobrang hirap kasi kailangan magti-training ako sa volleyball pero at the same time makakapag-training din ako sa quiz bee. Tapos bukod pa yun sa kailangan kong pumasok sa school araw-araw. Yung sa din, sa... yung sa ACADS din po. Oh, putang. Yung sa ACADS din po kasi 1 week kaming absent nun tapos di ko alam kung ano yung dapat ipasa. Tapos yung pagkabalik ko, yung sa ACADS din po kasi 1 week kaming... Meron na nga eh! Huwag na. Sa ACADS din po kasi 1 week kaming absent nun. Tapos di ko alam kung ano yung dapat ipasa, kung nag-quiz ba, ganun. Tapos pagkabalik ko, ang dami kong kailangan habulin. Di ako pinag-quiz ng TLE teacher ko, up to 80. Tapos yung AP ko, up to 90 naman. Di din ako pinag-quiz, pati yung math. Diba? Ang dami nila. Di nila naintindihan yung mga nararamdaman namin. Na sobrang hirap. Lalo sa training. Ako sa ACADS din kasi 1 week kaming wala sa school. And ang daming pinapahabol. At ayun yung second quarter, nabagsak ako. Kasi hindi nila yung naintindihan yung side ko. Ayun lang. Sa totoo lang, hindi ko siya masasagot ng oo or hindi lang. Ang masasabi ko lang doon is, may tiwala ako sa mga katim ko. May tiwala ako may tiwala ako sa kakayahan nila na alam ko naman din kaya nila. So, ang ginagawa ko lang talaga that time is suportahan yung bawat isa. Ikaw muna, Ching. Kanina ako sa mga camera. Hindi, kasi nawalan kami ng kumpiyansa sa isa't isa nun. Dahil nga panalo sila ng second set. Ayun, nag-usap-usap kami ng maayos para maayos yung laro at ayun, naayos namin yung communication namin sa loob ng court. Ayun. Cut mo ulit. Sabi mo, di ba sabi mo? Oo. Oo, kasi ina-expect ko na magcha-champion kami noon kasi grabe talaga yung yung pagpagod namin sa training para lang. Ulit nga, nakalimutan mo yan. Oo, kasi yung nakita ko yung yung future. Ba't ganyan ka? Sabi, pinaghandaan ko talaga kasi no one. 1, 2, 3. Oo. Marco! Tama na lang sila ni Game. Go! Oo, ina-expect ko talaga na Hala siya! Ben! Bakit kasi kayo ganyan? Oo, ina-expect ko na magcha-champion kami nun kasi 1 year naming pinaghandaan yung araw na yun. Tapos yung sabi pa nila, kaya daw namin yung EDSI ngayong taon. Tapos nung nakita namin yung laro ng EDSI, parang ano yan? Kaya talaga namin nun. Tapos tapos nung basta okay na. Pwede yun. Okay na.
Siyempre, pin-repair ko na yung utak ko na dapat, handa ako every time na kailangan kong pumasok sa loob ng game. Tsaka syempre, sinamahan ko na rin siya ng dasal. Tapos, yun, proper training tsaka proper na tulog. Kung na guys, para di ka na Yung tuhod ko. Ulit. Tapos, yung tuhod ko. Ano yung tuhod ko? Yung tuhod ko po. Ulit. Prepare ko po yung Wait lang, be. Natulog ako ng maaga tapos ba't ka tumatawa? yung tuhod ko kasi sumasakit siya. And tas may sinend sa akin si coach na video kung paano mabawasan yung sakit ng tuhod, ganun. Tapos ginagawa ko siya. Yan lang. Ako naman natulog ng maaga tapos nagpahinga syempre. Siyempre, sobrang saya. Parang abot langit yung tuwa ng bawat isa sa amin. Kasi, alam mo yun, 10 years. For 10 years na yun, hawak ng EDSI yung pagiging champion. Tapos, biglang, ayun, naging, wow, nanalo tayo ng champion. Tapos, bukod pa doon, parang worth it. Parang nasabi ko na worth it lahat ng pagod namin sa pagtitraining, sa pagsasabay ng akad sa training. Tapos, syempre, hindi ko makakalimutan yung pinaka last point na service ace ni Ate Marian. Tsaka yung pag-iyak talaga ng bawat isa after nung pagka-points ni Ate Marian. So, yung last point namin kasi di ko akalain na i-decide yun kasi ang taas ng bola tapos parang bigla siyang hinangin pababa. Tapos ayun, nagulat kami. Napahiga kami sa sobrang saya. Kasi ayun nga, inside. Tapos ayun yung last point. Tapos nag-thank you kami kay God kasi binigay niya sa amin yun. Ano muna yung naramdaman mo nung nag-champion tayo? Tapos Yung naramdaman ko nun, sobrang saya. Tapos yung pinaka di ko makalimutan doon, yung last point ni Marian. Yung hindi kinuha ng EDSI kasi kala nila outside, ganun. Pero, ulit, mali. Naramdaman ko nun yung ulit nga, bay! Naramdaman ko nun yung sobrang saya ko. Tapos yung hindi ko makakalimutan, yung last point ni Marian, yung hindi kinuha ng EDSI kasi kala nila outside. Tapos, pagkatapos nun yung iyakan namin, yun lang. Siguro yung pinaka natutunan ko, sabihin na natin sa division meet. Kasi, technically, hindi ako nakasama ng area meet sa laro. Tapos, yun, parang natutunan ko sa laro namin na napaka-importante ng teamwork. Kaya pala sinabi na teamwork makes the dream work. Kasi nga, ayun pala talaga yung kailangan. Kailangan tiwala ka sa mga katim mo na kaya nilang gawin yung best nila para sa ikabubuti ng team. Kasi ayun, kailangan ng tiwala para mag-work kayo. Kasi kung wala kayong tiwala sa isa't isa, parang wala ring patutunguhan yung mga training na pinagdaanan. Madami kasi, ayun nga, naging maganda yung communication namin. Tapos, yung tiwala sa isa't isa. Kasi kung wala kami tiwala sa isa't isa, hindi namin maipanalo yung laban namin na yun. Yung natutunan ko doon, yung yung pagtitiwala. Pagtitiwala sa mga katim mo, kay coach, sa kay God. Siyempre, gusto kong mag-thank you kay Lord. Kasi, hindi naman namin magagawa yan kung wala siya eh. Tapos, siguro yung una, kung sa team, si Marga talaga. Kasi, siya talaga yun eh. Siya talaga yung naging way para makapasok ako sa team. Kasi kung hindi niya nakita yung potential ko as her teammate, siguro wala rin ako dito. Tas, lalong-lalo na kay coach. Kasi, siya yung talagang nag-training sa amin. Kahit, alam mo yun, bago pa lang ako, nagtiwala siya na kaya kong sumabay sa pagtitraining. So, ayun.
Sa parents ko rin pala. Thank you. Unang-una kay Lord kasi ginaid niya kami sa loob ng court. Pangalawa naman kay coach kasi kahit pagod na siya sa ulit nga bi. Papasalamat ako unang-una. Ilaw! Una nga. Unang-una kay Lord, nagpapasalamat ako sa kanya. Tapos kay... Be, ulitin na lang natin ang Magpapasalamat ako unang-una kay Lord kasi ginaid niya kami sa loob ng court. Kung wala si Lord, hindi namin kung wala yung guide niya sa loob ng court, hindi namin maipapanalo yun. At pangalawa, kay coach kasi the best coach siya kasi kahit pagod na siya sa pagtuturo. Tapos ititraining niya pa kami ng hapon. Tapos pangatlo, kay mama kasi utang. Ikaw na, Arya. Thank you po kay Lord kasi siya yung naggabay sa amin ng simula day 1 to 3. Tapos kay coach kasi siya yung naggabay din sa amin sa mga training, ganun, kung bakit kami nandito. Tapos syempre sa mga ka-team ko, tapos sa mga supporter namin, tapos sa magulang ko, yun lang. Siguro 10 years from now, tapos mapapanood ko tong video na to. Masasabi ko lang na tawag doon? Wait lang, sorry. 10 years. Ayun. Siguro 10 years from now, pag napanood ko li yung video na to, siguro masasabi ko lang na nagkaroon pala ako ng ganito kagandang team. Na hindi man kami ganun ka perfect na team. Nandun yung puso sa bawat laro. Parang, alam mo yun, sila yung, kumbaga, siguro sinasabi na pinaka-worst team, pero pinaka-best para sa akin. Kasi ayun, sobrang saya. Parang kapag nandyan sila, parang may kulitan man, may mga harot, pero kapag dating sa laro, wala nandun talaga yung parang, nandun yung lagi yung nandun yung urge na kailangan manalo kasi kailangan nating maging para way yon para maging proud sa atin si coach at the same time yung school kasi ayun. Tapos ayun, siguro sobrang proud ako sa proud ako sa proud ako na maganda yung napuntahan mong team. 10 years from now, kung mapapanood ko man tong video na to, masasabi ko lang sa sarili ko na proud ako kasi nagawa naming manalo laban sa pinakamalakas na team, yung EDSI. Yun lang. 10 years from now, kung mapapanood ko ulit tong video na to, masasabi ko sa sarili ko na proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo, Joanna, kasi ang ganda nung napili mong samahan na team, na yung team na makulit man, worst man kung tawagin, worst team, best naman pagdating sa laro kasi nandun lagi yung puso nila, yung urge na manalo kasi gusto nilang maging proud yung bawat isa. 10 years from now, kung mapapanood ko to, proud ako sa sarili ko kasi maganda yung nasalihan naming team.